Sa isang sulok ng Pilipinas, na bihirang marating ang paunlad, matatagpuan ang isang malit na baryo na tinatawag na Maligaw. Kung iyong titignan sa umaga, ang baryo ay isang larawan ng kapayapaan na napapalibutan ng malalawa na luntiang palayan at pinupuno ng masayang hagigikan ng mabatang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang hangin ay sariwa at ang buhay ay simple. Ngunit sa paglubog ng araw, tila may nagibang hiwaga sa hangin. Ang kagubatan na yumayakap sa baryo ay nagsisimulang bumulong ng ngalihim na kasing tanda ng panahon at isang hindi may paliwanag na takot ang dahan-dahang gumagapang sa pusong ng naninirahan dito. Ang sentro ng gapabalagang ito ay isang matandang punong balete sa gilid ng baryo, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ng matatanda sa mga bata na lapitan kapag sumapit na ang takip silim. Dito sa bayong ito nagsisimula ang ating kwento sa pagbabalik ni Leo. Isang binatang matapos ang ilang taong pag-aral sa siyudad ay nagpasyang umuwi para muling maranasan ang simpleng buhay. Si Leo ay may modernong pag-isip, lohikal at hindi basta naniniwala sa mga pamahiin. Ngunit mayroon pa rin siyang respeto sa mga tradisyon at kwento nga niyang ninuno. Kasama niya palagi ang kanyang matalik na kaibigan na si Marco. Isang lalaking puno ng katatawanan ngunit may pakapenga at bahak ang buntot pagdating sa mausaping kababalaan. Ang kanilang payapang pagbabalik ay biglang nagambalan ng isang bagong usap-usapan na kumakalat sa buong baryo. Isang kwento tungkol sa misteryosong pagdating ng isang babae na nangangalang Isla. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan siya nakmula. Bigla na lamang siyang lumitaw. Isang araw na naninirahan sa isang maliit na kubo malapit sa kinatatakutang puno ng balete. Siya raw ay may taglay na kagandahang hindi pangkaraniwan. Isang itsurang kayang humuli sa atensyon ng sinumang lalaki na may mga matang malalim at malungkot. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng pakamangha at pagkaakit, lalo na sa makalalakihan ng baryo na tila ba ay nabiyani sa kanyang hiwaga. Ngunit lingit sa kaalaman ng lahat, ang kagandahan ni Isla ay hindi isang biyaya. Ito ay isang sumpa, isang aninong trahedya na naghihintay lamang ng tamang sandali upang maningil at maghasik ng kadiliman sa buong baryo Maliga. Ang araw ng palengke sa baryo Maligaw ay palaging isang masayang kaganapan. Ito ang pagkakataon kung saan ang karaniwang tahimik na baryo ay nakakaroon ng buhay, ingay at kulay. Ang mga magsasaka ay bumababa mula sa kanilang mga bukirin, bitbit ang mga sariwang ani, habang ang mga mangingisda ay daladala ang kanilang mga huling-huli mula sa ilog. Ang hangin ay napupuno ng pinahalong amoy ng maprutas, bagong lutong kakanin, at ng mga taong nagtatawanan at nakakamustahan. Si Leo at Marco ay nasa gitnang kaguluhang ito, bumibili ng ilang kailanganin para sa kanilang pamilya. Leo, bilisan mo naman diyan, reklamo ni Marco habang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang dahon ng saging. Kung hindi lang dahil sa paborito mong sinigang, hindi ako magtitiis sa init na ito. Ngumiti lamang si Leo, sanay na sa pagiging mainipin ng kaibigan. Sandali na lang ito, Marco. Alam mo namang minsan lang sa isang linggo tayo makakababa dito. Ngunit sa gitna ng kanilang biruan, isang kakaibang pagbabago ang biglang nangyari. Ang masiglang ingay ng palengke ay unti-unting humina na parang isang radyong dahan-dahang pinapatay. Ang mga nagtatawa ng tindera ay napatahimik, ang mga nag-aalok ng paninda ay natigilan, at maging ang maasongkali ay tumigil sa pagtawa. Lahat ng gamata na kanina'y abala sa kani-kanilang gawain ay sabay-sabay na napako sa isang direksyon sa pasukan ng palengke. At doon sa ilalim ng arko na gawa sa kawayan, nakatayo siya. Si Isla, parang isang diwata na naligaw mula sa pinakapusot ng kagubatan. Ang kanyang presensya ay sapat na para pigilin ang pag-ikot ng munting mundo ng baryo Maligaw. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, na tila mga hiblang ng hating gabi. Ang kanyang balat ay maputi at makinis na lalong nagbibigay diin sa kanyang malabing kasing pulang rosas. Ngunit ang tunay na nakakabihani ay ang kanyang mata, malalalim at tila may dalang lungkot na hindi kayang unawain ng sinuman. Bawat galaw niya ay tila isang sayaw, mahinin at punong grasya habang naglalakad siya sa pagitan ng mapwesto. Ang buong palengke ay parang napipi. Ang makalalakihan, bata man o matanda, ay napanganga. Ang kanilang mata ay sumusunod sa bawat hakbang niya na parabang siya ang tanging babae sa mundo. Si Ben, isang binatang kilala sa kanyang kayabangan at pagiging malakas ang loob, ay isa sa mga unang nakabawi mula sa pagkagulat. Mga tol, bulong niya sa kanyang mga kaibigan. Akin yan, tignan niyo. Samantala, ang makababayhan ay may ibang reaksyon. Ang pagkamangha sa kanilang mamata ay may kahalong inggit at suspetsa. Nakbubulungan sila sa likod ng kanilang pamaypay. Nagtatanong kung sino ang estrangerang ito na bigla na lang sumulpot at inagaw
ang lahat ng atensyon. Sa isang sulok, malayo sa karamihan, nakaupo ang matandang si Lolo Cadio, habang ang lahat ay nakatingin kay Isla. Ang mamatang matanda ay puno ng pag-alala. Hindi siya nabiyani. Sa halip, isang malalim na guhit ng pangamba ang mababakas sa kanyang habang marahan siyang umiling-iling. Tol, nanginginig na sabi ni Marco, sabay kurot sa braso ni Leo. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Toto ba to? Baka naman isa siyang engkanto na nakatawang tao. Pilit na iwinaksi ni Leo ang paunang pakabigla. Inamin niya sa sarili na ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng kagandahan. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Isla, may kakaiba siyang naramdaman. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Isang uringang kaba na hindi niya may paliwanag. Oh, maganda si Isla. Ngunit sa likod ng perpektong mukha na iyon, mayroon siyang nararamdamang isang bagay na hindi tama. Isang bagay na malamig at walang buhay. Huwag kang magsalitang kung ano-ano. Saway ni Leo kay Marco. Tao lang yan. Tao? Sa ganyang itsura, ganting bulong ni Marco. Pustahan tayo. Isa siyang diwata na naghahanap ng asawa o kaya isang aswang na naghahanap ng bibiktimahin. Mas mabuti nang lumayo tayo. Leo. Hindi na nakasagot si Leo dahil sa sandaling iyon. Naglakas loob si Ben na lapitan si Isla. Punong kumpiyansa. Ngumiti si Ben at binati ang dalaga. Magandang umaga. Bini-bini. Bago ka lang ba dito sa aming baryo? Tumigil si Isla at dahan-dahang lumingon kay Ben. Nang ngumiti siya, tila mas lalong nagliwa na ang paligid. Ngunit para kay Leo, ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mata. Sagot ni Isla sa isang tinik na kasing lembing ng musika. Ako si Isla. Ang maikling sagot na iyon ay sapat na para tuluyang mabihag si Ben. Tila ba nawala ang lahat ng kayabangan sa kanyang katawan at napalitan ito ng isang uri ng pagsamba. Ben ang pangalan ko, sabi niya na tila nahihiya. Hayaan mo akong tulungan ka sa iyong madala. Mula sa sandaling iyon, si Ben ay naging anino ni Isla. Hindi na niya ito hiniwalayan. Bitbit ang isang maliit na bayong ng gagulay na biniling dalaga na parabang iyon ang pinakamahalagang gawain sa buong mundo. Hindi na niya pinansin ang tawa na ang kanyang mga kaibigan o ang mapanuring tingin ng matao sa paligid. Ang tanging nakikita na lamang ng kanyang mata ay si Isla habang pinamamasdan sila ni Leo. Lalong lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Ben kay Isla. Isang tingin na puno ng pakahumaling. Isang tingin na walang puwang para sa rason o pag-alinlangan. Naglakat palayo si Isla, kasunod ang nabihaning si Ben. Dahan-dahan, ang ingay ng palengke ay nagsimulang bumalik. Ngunit iba na ang tono nito. Ang pangalan ni Isla ang nasa bibig ng lahat. Ngunit si Leo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mata ay nakasunod sa papalayong figura ng dalawa. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw sa gitnang palengke, naramdaman ni Leo na nasaksihan niya hindi ang simula ng isang magandang pag-ibigan, kundi ang unang hakbang patungo sa isang malagim at hindi maiwasang katapusan. Ang maaraw na sumunod sa pagpapakita ni Isla sa palengke ay nakdala ng isang mabilis at nakakabahalang pakbabago kay Ben. Ang dating masigla at mayabang na binata ay tila naglaho na parang bula, at ang pumalit sa kanya ay isang aninong walang sariling isip o direksyon. Ang kanyang pagkahumaling kay Isla ay lumampas na sa simpleng paganga. Ito ay naging isang debosyon, isang uringang sakit na unti-unting kumakain sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya sumasama sa kanyang ama sa bukit. Ang nasungayng kalabaw na dati niyang buong pakmamalaking hinahawakan ay tila nakalimutan na niya. Ang tawanan at inuman kasama ang kanyang nga kaibigan ay napalitan ng mahabang oras ng tahimik na paghihintay. Araw-araw, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, si Ben ay matatagpuan sa isang lugar. Sa ilalim ng isang punong mangga na hindi kalayuan sa kubo ni Isla. Sa gilid nga kinatatakutang punong balete, doon siya upo. Nakatitik lamang sa munting dampa, nag-abang ang kahit isang sulyap mula sa babaeng bumihag sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pamilya ay nagkumpisang makalala. Ben, anak, kumain ka muna. Pakiusap ng kanyang ina habang hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ngunit ang mata ni Ben ay blanko, nakatingin sa malayo. Si Isla, iyon lamang ang kanyang isasagot. Isang pangalan na binubulong niya na parang isang panalangin. Ang kanyang ama, isang taong hindi sanay magpakita ng kahinaan, ay sinubukang gamitin ang galit para gisingin siya. Ano bang nangyayari sa iyo, Ben? Tumayo ka diyan at magtrabaho. Nagiging inutil ka dahil sa isang babae. Ngunit ang masalita ay tumatagos lamang sa kanya. Walang epekto, walang reaksyon. Habang lumilipas ang malinggo, ang pagbabago sa kanyang pag-iisip ay sinabayan ng isang nakakatakot na pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Ang dating matipunong katawan ni
Ben ay nangayayat ng husto. Ang kanyang napiski ay humpait ang kanyang nga matay lumubok na napapalibutan ng may timan malalaking baylok na tilam nga paso. Ang kanyang balat ay namutla at nawalan ng kulay na parabang sinisipsip ng isang hindi nakikitang bagay ang buhay mula sa kanya. Kapag naglalakad siya, ang kanyang nga hagbang ay mabagal at mabigat na parang pasan niya ang isang pabigat na hindi nakikitang iba. At palagi, sa kanyang malabi, maririnig ang mahinang bulong ng isang pangalan, Isla, Isla, Isla. Kasabay ng unti-unting pagina ni Ben, naksimula ring makbago ang takbo ng buhay sa Baryo Maliga. Mga kakaibang pangyayari ang naksimulang maganap, mga bagay na nakdulot ng kaba at takot sa mga residente. Isang umaga, natakpuan ni Mang Selo, isa sa pinakamasipak na magsasaka sa baryo. Ang kanyang pinakamalusok na kalabaw na nakahandusay at patay na sa gitna ng bukid. Walang sugat, walang bakas na ahas o anumang mabangis na hayop. Ang katawan ng kalabaw ay buo, ngunit tila ba naubos ang lahat ng lakas at dugo nito na nag-iwan lamang ng isang tuyot na bangkay. Sunod-sunod ang mga ganitong insidente. Isang kambing dito, ilang manok dun. Lahat ay namamatay sa parehong misteryosong paraan. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang matunok na maririnig pagsapit ng gabi mula sa direksyon ng kagubatan, partikular sa lugar malapit sa punong Gambalete. Isang mahaba at malungkot na panahoy ang maririnig. Hindi ito tunog ng isang hayop na kilala nila. Ito ay isang tunok na punong pihati. Isang iyaking tumatagos sa buto at nakpapatayo nga balahibo. Dahil dito, ang dating masayang gabi sa baryo ay napalitan ng katahimikan at takot. Ang mapinto at bintana ay maaga nang isinasara at walang sinuman ang nangahas na lumabas ng bahay. Ang dating paganga kay Isla ay unti-unti nang napapalitan ng hinala at takot. Ang kanyang pangalan ay ibinubulong na ngayon hindi na may paganga kundi may kasamang pangamba. Sinasabi ko na sa iyo, Leo, sabi ni Marco isang hapon habang sila'y nakpapahinga. May dala talagang kamalasan ang babaeng yan. Mula nang dumating siya, tingnan mo ang nangyayari. Si Ben ay parang naglalakat na patay at ngayon pati mahayop natin na mamatay. Sinubukan ni Leo na manatiling rasyonal. Marco, maaring nakataon lang ang lahat. Baka may kumakalat na sakit sa mga hayop at yung tunog sa gabi. Baka kuwago lang o ibang hayop sa gubat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Leo na hindi niya kayang paniwalain ang sarili. Ang malami na pakiramdam na una niyang naramdaman mula kay Isla ay bumabalik sa kanya, mas malakas at mas malinaw ngayon. Ang lahat ng mapangyayari ay tila mapiraso ng isang palaisipan na isa lamang ang tinuturong larawan. Si Isla. Isang gabi, hindi na makatulog si Leo dahil sa walang tigil na panahoy mula sa kagubatan. Dalangang hindi may paliwanag na kuryosidad at kaba. Dahan-dahan siyang sumilip sa kanilang bintana na nakaharap sa direksyon ng punong balete. Ang buwan ay maliwanag at ang sinak nito ay nagbibigayng sapat na liwanag para makita niya ang tanawin sa dikalayuan. At ang kanyang nakita ay nakpatigil sa kanyang pahinga. Sa ilalim ng malaking punong balete, nakita niya ang dalawang figura. Ang isa ay ang payat at halos kalansay ng anyo ni Ben. Nakaluhod ito sa lupa. Ang kanyang ulo ay nakayuko na parang isang alipin sa harap ng kanyang reyna. Ang nasa harap niya ay si Isla. Nakatayo lamang ito. Ang kanyang puting bestida ay tila naktinining sa liwanag ng buwan. Nakapatong ang isang kamay niya sa ulo ni Ben. Walang salitang namamagitan sa kanila. Ngunit may isang bagay na nangyayari. Isang bagay na nakakatakot. Tinitigang mabuti ni Leo at sa kanyang paningin, tila may isang manipis at halos hindi makitang sinak ng liwanag. Isang uri ng enerhiya na dahan-dahang dumadaloy mula kay Ben patungo sa kamay ni Isla. Sa bawat segundong lumilipas, tila lalong lumiliwanag. Si Isla, habang ang anino ni Ben ay tila mas lalong nagiging madilim at walang buhay. Biglang naporong si Leo mula sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang kanyang makamay ay nanginginig at ang malamig na pawis ay tumagaktak sa kanyang noo. Nawala lahat ng kanyang pagdududa. Nawala lahat ng posibleng lohikal na paliwanag. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, naintindihan ni Leo ang katotohanan. Hindi lang nababali si Ben sa pag-ibig. Unti-unti siyang pinapatay at ang anghel na kanyang sinasamba ay ang mismong demonyo na dahan-dahang kumikitil sa kanyang buhay. Ang kinaumagahan ay dumating na may kasamang isang nakabibinging katahimikan. Ang panahoy na gabi-gabing gumagambala sa Baryo Maligaw ay hindi narinig. Ngunit ang kawalan nito ay hindi nakdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito'y nakiwan ng isang mas malalim na takot, isang pakiramdam ng
Abang sa isang bagay na mas malala pa, ang katahimikang iyon ay biglang binasa ng malakas at desperadong sigaw ng ina ni Ben. Tumatakbo ito sa daan, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Si Ben, ang anak ko, nakita niyo ba si Ben? Hindi siya umuwi kagabi. Ang kanyang masalita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga kapitbahay ay naglabasan mula sa kani-kanilang mabahay. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Sa isang malit na baryo na tulad ng Maligaw, ang bawat isa ay parang kapamilya. At ang problema ng isa ay problema ng lahat. Sa loop lamang ng ilang minuto, ang balita ay nakarating sa kapitan ng baryo. Agad siyang nakutos na magtipon-tipon ang mga kalalakihan para simulan ang paghahanap. Dala ang kanilang maita, gulok, at mga sulok kahit na umaga pa. Isang grupo ngang halos 30 lalaki ang nabuo, kasama na sina Leo at Marco. Isang mabigat na tensyon ang bumalot sa grupo habang sila'y naglalakad. Ang kanilang nga mukha ay seryoso at ang kanilang nga panga ay maninigas. Alam ng lahat kung saan unang maghanap. Ang kanilang mapa ay tila kusanang humabang patungo sa isang direksyon. Ang kagubatan na nakapalibot sa puno ng balete. Ben kaibigan, nasaan ka? Ang sigaw nila ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng puno. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang kanilang sariling maalingaw at ang kaluskos ng matuyong dahon sa kanilang nga paa. Hinanap nila ang bawat sulok, ang bawat palumpong, at ang bawat kuweba na posibleng mapagtaguan. Ang pamilyar na gubat na dati, nilang nilaruan noong sila'y mga bata pa ay tila naging isang dayuhan at mapanganib na lugar. Si Marco ay hindi mapakali. Bawat kaluskos ay nagpapatalon sa kanya at mahigpit siyang nakakapit sa likuran ni Leo. Leo, kinikilabutan ako, bulong niya. Parang may nakmamasid sa atin. Si Leo naman ay tahimik lamang. Ang kanyang nga mata ay abala sa paghahanap hindi lang kay Ben kundi sa anumang bakas, anumang senyales na magpapatunay sa kanyang nakita kagabi. Ngunit wala. Walang bakas ng paa, walang sirang sanga, walang anumang tandang paglalaban. Tila ba si Ben ay bigla na lang naglaho na parang hangin. Pagkalipas ng ilang oras ng walang saysay na paghahanap, ang pag-asa ng grupo ay unti-unti nang naubos. Napagod at nabigo, naktipon sila malapit sa panan ng malaking puno ang balete para magpahinga. Dito sa lugar na ito, kung saan huling nakita si Ben na naghihintay, ang hangin ay tila mas malamig at mas mabigat. Wala na siguro siya dito, sabi ng isang matandang lalaki. Baka nasa kabilang baryo na. Ngunit bago pa man sila tuluyang sumuko, isang batang lalaki na nakasunod sa kanyang ama ang biglang sumiga. Tatay, tingnan ninyo, itinuro niya ang isang lugar malapit sa makapal na ugat ng punong balete. Lahat ng mga mata ay napalingon sa direksyong itinuturo ng bata. At doon, nakita nila ito. Sa gitna ng sikat ng araw, isang solong alitaptap ang palutang-lutang sa hangin. Ito ay isang impossible at hindi natural na tanawin. Ang maalitaptap ay sa gabi lamang lumalabas. Ngunit ang isang ito ay naroon. Ang kanyang maliit na ilaw ay malinaw na nakikita kahit sa liwanag. Ang ilaw nito ay hindi rin karaniwan, hindi ito ang pamilyar na dilaw na pakislap. Sa halip, ito ay isang malamlam ngunit tuloy-tuloy na luntiang ilaw na tila isang munting berdeng bituin na bumaksak mula sa langit. Ito ay hindi gumagalaw, nananatili lamang sa isang pwesto, dahan-dahang pumipintik na parang isang mahinang tibok ang puso. Ang buong grupo ay natigilan. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila, mas malalim pa kaysa kanina. Ang lahat ay nakatitik sa nakisang alitaptap. Ang kanilang maisip ay sinusubukang unawain ang kanilang nakikita. Hindi ito isang ordinaryong insekto. Ito ay isang senyales, isang mensahe. Sa pagdating ng ina ni Ben, na sumunod sa grupo, ang katahimikan ay nabasag. Nang makita niya ang kakaibang alitaptap sa lugar kung saan palaging naghihintay ang kanyang anak, isang malakas at puno kumpihating sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng isang inang naunawaan sa isang paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita na ang munting ilaw na iyon ang tanging natitira sa kanyang nawawalang anak. Ang paghahanap ay natapos na. Bumalik ang malalaki sa baryo. Hindi na may pag-asa, kundi may dalang isang bagong uring ng takot. Ang balita tungkol sa kakaibang alitaptap ay mabilis na kumalat. Ang takot sa baryo Maligaw ay umabot na sa sukdulan. Ang pangalan ni Isla ay hindi na binubulong. Ito ay itinatatak na sa isipan ng lahat bilang pangalan ng isang halimaw. Ang baryo ay naging isang bayan ng mga bilanggo. Ikinukulong ang kanilang sarili sa kanilang tahanan sa takot sa dilim na ngayon ay mayroon ng mukha at pangalan. Sa bahay nila Leo, sinubukan ni Marco na mahanap ng rason. Leo, baka naman, katubakanak tanan lang talaga si Ben, sabi niya, ngunit ang kanyang busos ay nanginginig. At yung alitaptap, baka isang bagong uri lang ngang kulisap na ngayon lang natin nakita. Hindi ba?
Tumingin si Leo sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pakdududa. Hindi, Marco, mariin niyang sagot. Alam nating pareho na hindi iyon ordinaryong alitaptap. At alam nating hindi naktanan si Ben. Huminga siya ng malalim. Ang bigat na ang kanyang nakita kagabi ay tila dumadagan sa kanyang dibdib. May ginawa siya kay Ben, Marco. Si Isla. Siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ang dating pagdududa ni Leo ay napalitan na ang isang matibay na katiyakan. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Tumingin siya sa labas ng kanilang bintana, sa direksyon ng punong balete, kung saan ang isang inosenteng alitaptap ay naging simbolo ng isang malagim na misteryo. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Sabi niya na tila mas kinakausap ang sarili kaysa kay Marco. Kailangan kong malaman kung ano talaga siya, bago pa may isa na namang buhay ang maging isang alitaptap. Dala ang bigat ng katotohanang natuklasan, at ang imahena na isang alitaptap na tila nakatatak na sa kanyang isipan. Alam ni Leo na ang masagot na kanyang hinahanap ay hindi na matatakpuan sa lohika o sa simpleng pangangatwiran. Ang misteryo na bumabalot sa Baryo Maligaw ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Mayroon lamang isang tao sa buong baryo na posibleng may hawak ng susi sa nakaraan. Isang taong nabubuhay sa pagitan ng mundo ng matao at ng mundo ng maespiritu. Ang taong iyon ay si Lolo Cadio. Pagsapit ng takip silim, nang ang langit ay nagsisimula ng makulay kahel at lila, tinaha ni Leo ang landas patungo sa dulo ng baryo kung saan nakatayo ang maliit na kubo ng matanda. Ang bahay ni Lolo Cadio ay tila isang bantayok na karaan, gawa sa mga lumang kawayan at nipa na napapalibutan ng mga halamang gamot na may kakaibang amoy. Ito ay sadyang nakahiwalay sa karamihan, na tila isang paalala na ang karunungan na tinatagling matanda ay iba sa pang-araw-araw na buhayang baryo. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Lolo Cadio, magalang niyang tawag. Bumukas ang pinto at bumungat sa kanya ang isang mukhang punong mangguhit ng panahon. Ang mamata ni Lolo Cadio ay malalim. Tila nakikita hindi lamang ang pisikal na anyo ni Leo kundi pati na rin ang bigat na kanyang dinadala. Pumasok ka, iho, sabi ng matanda sa isang mahinang boses. Ang loob na kubo ay masikip at puno makakakaibang bagay. May mga nakasabit na bungkos ng pinatuyong dahon at ugat sa mga dingding, mamalilit na anitong gawa sa kahoy na nakapatong sa isang maliit na altar, at mga agimat na gawa sa buto at bato. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang gasera sa gitna ng isang maliit na mesa. Ang apoy nito ay sumasayaw at lumilikang ang mga gumagalaw na anino sa paligid. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng insenso at mga halamang gamot. Maupo ka, alo ni Lolo Cadio, sabay turo sa isang mababang upuang kahoy. Umupo si Leo. Ang kanyang nga kamay ay makasalikop sa kanyang kandungan. Alam ko kung bakit ka na parito. Unang salitang matanda na tila binabasa ang isip ng binata tungkol sa kanya, tungkol sa babaeng dumating mula sa gubat. Nagulat si Leo sa direktang pananalita ng matanda, ngunit tumango na lamang siya. Opo, Lolo, at tungkol din po kay Ben. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Cadio. Tumingin siya sa apoy ng sera. Ang kanyang mata ay tila naglalakbay sa malayong nakaraan. May mga kwento, Leo, na mas mabuting manatiling nakabaon sa limot. May mga pinto na hindi dapat buksan dahil hindi natin alam kung anong halimaw ang maaring lumabas mula rito. Ngunit Lolo, wala na po tayong panahon para matakot. Gihit ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nawawala na po si Ben at ang huling natakpuan sa kanya ay isang alitaptap na nakniningning sa gitna ng araw. Alam ko po, nararamdaman ko na si Isla ang may kagagawan. Kailangan po naming malaman kung ano ang aming kinakaharap. Nakita ni Lolo Cadio ang determinasyon sa mamata ni Leo. Nakita niya na ang binata ay hindi na urong. Muli siyang bumuntong hininga, ngunit sa pagkakataong ito ay isang buntong hininga ng paksuko. Sige, sabi niya, kung iyan ang iyong nais, pakinggan mong mabuti. Dahil ang kwentong ito ay hindi mo maririnig sa kahit kanino. Ito ay isang lihim na ipinapasa lamang sa mga taong may sapat na lakas ng loob para harapin ang katotohanan. Humilik ang matanda at sa liwanag ng gasera, nagsimula siyang maksalaysay sa isang boses na tila nakmumula pa sa sinaunang panahon. Ang babaeng tinatawag ninyong Isla, simula niya ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang engkanto, isang makapangyarihang espiritu ng kalikasan na nakatali sa mata ng punong balete. Hindi siya palaging napapakita. Lumalabas lamang siya kapag siya ay nagugutom. Nagugutom? Tanong ni Leo. Ano po ang kanyang kinakain? Hindi pa kain na tulad ng sa atin, sagot ng matanda. Ang kanyang kinakain ay ang buhay mismo, ang lakas, ang sigla, ang kaluluwang matao,
At ang pinakapaborito niya ay ang lakas buhay ng makabatang lalaki na punong pagnanasa at pangarap. Nagpatuloy si Lolo Kadyo. Sa bawat ilang henerasyon, kapag ang kanyang kapangyarihan ay humihina na, ang engkanto ay lumilihan ng isang pisikal na anyo, isang katawan na may taglay na kagandahang hindi kayang labanan ng sinumang mortal. Ginagamit niya ang kagandahang ito para mangakit, para bumihag ng isang biktima. Hindi niya ito sinasaktan sa paraang marahas. Sa halip, hinahayaan niyang ang biktima ang kusang lumapit, ang kusang mag-alayng lahat. Ang biktima ay mahuhulog sa isang malalim na pagkahumaling, ibibigay ang lahat ng kanyang atensyon, lahat ng kanyang pagmamahal, at lahat ng kanyang lakas sa engkanto, nang hindi namamalayan na sa bawat sandaling makasama sila, unti-unti niyang sinisipsip ang buhay nito. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang bawat salita ni Lolo Kadyo ay isang perpektong paglalarawan sa nangyari kay Ben. At kapag naubos na niya ang lahat ng lakas buhay ng biktima, kapag wala nang natira kundi isang basyong katawan, dagdag ng matanda, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na ang kaluluwa ng biktima. Hindi ito nakakatawid sa kabilang buhay. Ito ay binibilanggo, binabago ang anyo, at nagiging isang alitaptap. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Leo ang panginginig. Ang nag-iisang alitaptap, ang kaluluwa ni Ben, ang mga alitaptap na iyon ay ang kanyang tropeo. Sabi ni Lolo Kadyo, ang pait ay bakas sa kanyang boses. Sila rin ang nagbibigay sa kanyang dagdag na kapangyarihan. Habang dumadami ang mga kaluluwang kanyang nabibihat, lalo siyang lumalakas. At sa paglipas ng daan-daang taon, marami na siyang pangalan. Ngunit may isa na palaging nananatili sa mga kwento ng mga matatanda. Tinatawag namin siyang ang babaeng alitaptap. Natahimik ang buong kubo. Tanging ang mahinang pek-crackle ng apoy mula sa gasera ang maririnig. Ang alamat ay hindi na lamang isang kwento para kay Leo. Ito na ang kanilang katotohanan. Pakatapos ng ilang sandaling ang pananahimik, naglakas loob siyang magtanong. Kung ganon po, paano po siya lalabanan? Paano po namin siya mapipigilan? Tumingin si Lolo Kadyo ng diretso sa mamata ni Leo. Ang kanyang tingin ay punong bigat. Hindi siya isang ordinaryong kalaban na kayang talunin ng itaong ng dahas. Ang kapangyarihan niya ay mula sa tukso, sa damdamin at sa kaluluwa. Ang tanging panlaban sa kanya ay dapat ding magmula sa isang bagay na may higit na kapangyarihan kaysa sa karaniwan. Umalis si Leo sa kubo ni Lolo Kadyo, dala-dala ang isang katotohanang mas mabigat at mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang manaunang hinala. Ang kalaban nila ay hindi lamang isang misteryosong babae. Ito ay isang alamat, isang sinaunang nilalang na daan-daang taon nang kumikitil ng buhay para sa sarili nitong kaligtasan. At sa kasamaang palad, ang kanilang munting baryo maligaw ang napili nitong bagong panginainan. Dala ang kaalaman mula sa alamat ng babaeng alitaptap, nagbago ang diskarte ni Leo. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi nawala, ngunit ito'y nabalutan na ngayon ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Alam niyang hindi niya maaring harapin si Isla ng direkta. Iyon ay isang tiyak na kapahamakan. Ang kailangan niya ay ebidensya, mapatunay na siya mismo ang makakakita, makatibayan na susuporta sa sinaunang kwento ni Lolo Kadyo. Kaya naman, sinimulan niya ang kanyang mapanganib na gawain, ang pagiging isang anino, isang lihim na tagamasid sa bawat kilos ang misteryosong babae. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw at mananatili hanggang sa kalaliman ng gabi, si Leo ay nakukubli sa isang siksik na palumpong sa gilid ng gubat. Mula sa kanyang taguan, tanaw na tanaw niya ang maliit na kubo ni Isla at ang nakakatakot na punong balete na tila isang higantang bantay nito. Sa una, ang kanyang nga naobserbahan ay tila normal. Si Isla ay nagwawali sa paligid ng kanyang kubo, nagdidilik ng mga halaman, o kaya tahimik na nakaupo sa labas. Tinitignan ang kagubatan na parabang nakikipag-usap ito sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pakmamanman, nagsimulang lumitaw ang kakaibang detalye. Mamaliliit na bagay na hindi na ayon sa pagiging isang ordinaryong tao. Ang una niyang napansin ay ang tungkol sa pagkain. Kahit kailan ay hindi niya nakitang nagluto si Isla. Walang usok na lumalabas sa kanyang maliit na lutuan. Isang araw, si Aling Nena, isa sa nga mababait na matatanda sa baryo, ay nagmaganang loob na magdala ng isang palayo ng mainit na tinolang manok para kay Isla. Tinanggap ito ni Isla nang may ngiti sa kanyang malabi at nagpasalamat. Ngunit kinagabihan, mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Leo kung paano maingat na ibinuhos ni Isla ang buong laman ng palayo sa panan ng punong balete. Ang sabaw tungga piraso ng manok ay dahan-dahang sinipsip ng lupa sa paligid ng mga ugat ng puno. Pagkatapos, naglakat si Isla patungo sa kalapit na sapa, umupo sa isang malaking bato,
at sumalok ng tubig gamit ang kanyang nga kamay. Paulit-ulit niya itong ininom na para bang iyon ang tanging bagay na kailangan ng kanyang katawan para mabuhay. Doon napaktanto ni Leo, hindi siya kumakain ng pakain ng nga tao. Ang puno at ang tubig ang kanyang pakain. Ang isa pang natuklasan ni Leo ay mas nakakakilabot. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong baryo ay mahimbing na natutulog, nananatili si Leo sa kanyang pwesto. Ang kubo ni Isla ay walang ilaw, isang parisukat ng kadiliman sa gitnang gabi. Ngunit sa isang pagkakataon, habang nakatitik siya sa bintana nito, may nakita siyang gumalaw sa loop. Dalawang maliit na tuldok ng malamlam na luntiang ilaw. Sa una ay inakala niyang mga alitaptap na nakapasok sa loop, ngunit ang dalawang ilaw ay sabay na gumagalaw, makahanay na parang nga mata. Maya-maya, ang ito ay lumingon at tila tumitik sa direksyon kung nasaan siya. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Leo at mabilis siyang yumuko. Nang sumilip siyang muli, wala na ang nga ilaw. Ngunit alam niya ang kanyang nakita. Ang nga mata ni Isla ay umiilaw sa dilim. Bukod sa manakikitang ebidensya, mayroon ding isang bagay na nararamdaman si Leo. Sa tuwing matagal siyang nakatitik kay Isla, nararamdaman niya ang isang kakaibang pang-aakit. Isang mahinang puwersa na tila humihila sa kanya palapit. Minsan, may naririnig siyang isang napakagandang himik na tila nakmumula sa direksyon ng kubo. Isang kantang walang salita na nang anyayang iwan niya ang kanyang pinagtataguan at magpakita. Sa mga pagkakataong iyon, kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa mga ugat ng puno o kagatin ang kanyang labi para lamang labanan ang tukso. Ang paalala ng nangyari kay Ben at ang imahe ng kaluluwang naging alitaptap ang tanging nagpapanatili sa kanya sa tamang pag-iisip. Isang hapon, hindi na nakatiis si Marco. Leo, ano ba talaga ang ginagawa natin dito? Reklamo niya. 2 linggo ka nang nakmamatiyak na parang espiya. Kung demonyo man yan, bakit ang ganda-ganda niya? Baka naman hindi lang natin siya naintindihan. Marco, hindi mo nakita ang nakita ko. Seryosong sagot ni Leo. Mapanganib siya. Bumisi si Marco, puno ng yabang. Mapanganib? O baka naman torpe ka lang? Hayaan mo, ako ang bahala. Gagamitin ko ang aking nga Marco moves. Tignan natin kung hindi yan bibigay. Pilit siyang pinigilan ni Leo. Ngunit desidido na ang kanyang kaibigan. Inayos ni Marco ang kanyang buho. Nagpraktis ng kanyang pinakamatamis na ngiti at buong kumpiyansang nagmarsa patungo kay Isla. Nanoy nakaupo sa labas ng kubo at gumagawa ng isang kwintas mula sa madahon. Magandang hapon, Isla. Bahati ni Marco. Tumingala si Isla. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng tubig sa lawa. Magandang hapon din sa iyo. Naisip ko lang, tuloy ni Marco, malapit na ang pista sa kabilang baryo. Baka gusto mong, alam mo na, mamasyal o kaya maglakat-lakat lang tayo sa tabi ng ilog. Huminto si Isla sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya si Marco at kahit na may ngiti pa rin sa kanyang malabi, ang mamata niya ay nanatiling malamig at walang emosyon. Maraming salamat sa iyong paanyaya, sabi niya sa isang boses na malambing ngunit may kakaibang talim. Ngunit ang puso ko ay pag-ari ng kagubatang ito. Akmang alis na sana si Marco, ngunit nagsalita muli si Isla at sa pagkakataong ito, ang kanyang nasalita ay tila nagyelo. At isa pa, sabi niya, habang ang kanyang tingin ay tumatago sa kaluluwa ni Marco, ang matulad ninyo ay masyadong maingay. Ang ingay ng inyong dugo, ang ingay ng inyong pahinga, mas gusto ko ang katahimikan. Sa pagsabi niya ang salitang katahimikan, tila biglang huminto ang lahat ng tunog sa paligid. Ang huning ang kulilik, ang awit ng naibon, ang ihip ng hangin, lahat ay biglang nawala sa loop ng 1 segundo. Pagkatapos, sabay-sabay itong bumalik. Hindi lubusang naintindihan ni Marco ang ibig sabihin ng mga salita. Ngunit naramdaman niya ang panganib. Naramdaman niya ang hindi natural na lamig na bumalot sa kanya. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at nawala lahat ng kanyang kayabangan. Sige, pasensya na sa abala. Nautal niya ang sabi at halos patabong bumalik sa pinagtataguan ni Leo. Siya ay maputla na parang papel at nanginginig ang buong katawan. Tol, tara na, bulong niya. Umuwi na tayo. Ngayon na, inabayan ni Leo ang kanyang nanginginig na kaibigan. Ang nangyari ay nakakatakot, ngunit ito na ang huling patunay na kailangan niya. Si Isla ay hindi lamang isang pasibong nilalang. Siya ay may kamalayan. Siya ay makapangyarihan. At sa likod ng kanyang malaangal na anyo, nakukubli ang isang predator na walang puwang sa puso para sa awa. Tumingin si Leo sa huling pagkakataon kay Isla na nakpatuloy lang sa paggawa ng kwintas na parabang walang nangyari.
Ang misyon ni Leo ay nagbago na. Hindi na sapat na malaman kung ano siya. Ang tanong ngayon ay paano siya pipigilan bago pa siya muling magutom at pumiling susunod na biktima. Ang takot na iniwan ng pakawalan ni Ben ay nanatili sa hangin ng Baryo Maligaw. Isang malamig at hindi nakikitang hamok na gumagapang sa bawat tahanan. Ang naaraw ay lumipas na may kasamang mabigat na pag-ingat. Ngunit ang alaala, gaano man kasakit, ay unti-unting lumilipas at ang isip ng tao ay may likas na kakayahang mahanap ng mapaliwanag kahit na ito'y pilit. May mga nagsasabing si Ben ay naktanan dahil sa problema sa pamilya. Mayroon ding nagsasabing baka naligaw lamang ito sa gubat. Ang mga ito'y makasinungaling ang ibinubulong nila sa kanilang sarili para lamang maibsan ang takot, para manumbalik sa normal ang kanilang buhay. Subalit ang alamat, minsan ay may sariling paraan upang ipaalala ang kanyang katotohanan. At ang paalalang iyon ay dumating sa anyong ang isa pang binata, si Mateo. Si Mateo ay iba kay Ben. Kung si Ben ay mayabang at palakaibigan, si Mateo naman ay tahimik, masipag at kilala sa pagiging isang mabuting anak. Ang kanyang makamay ay sanay sa bigat ng araro at ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Hindi siya kailanman naniwala sa mga balibalita tungkol kay Isla. Para sa kanya, ang nga ito'y gawa-gawa lamang ng mataong nainggit sa angking kagandahan ng dalaga. Sa kanyang paningin, si Isla ay isang biktima ng mapanghusgang isipan ng baryo. Isang hapon, habang pauwi si Mateo mula sa bukid, nakita niya si Isla na sumasalok ng tubig mula sa sapa. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila biglang naglaho. Nabiyani siya sa simpleng ganda nito, sa paraan ng paggawing hangin sa kanyang buhok, sa kalmadong ekspresyon ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nakpasya siyang lapitan ito, hindi para manligaw sa paraang mayabang, kundi para mag-alok ng pakakaibigan. Nagiwan siya ngang isang basket ng ngahinok na mangga sa tapat ng kubo nito kinabukasan. Sinundan pa niya ito ng pag-aalok na ayusin ang sira nitong bakot na kawayan. Ang tugon ni Isla ay palaging pareho, isang matamis ngunit mailap na ngiti at ilang salitang pasasalamat na binibigkas sa isang mahinang tinig. At tulad ng nangyari kay Ben, iyon lamang ang kinailangan. Mula sa kanyang taguan, nasaksihan ni Leo ang lahat. Ang bawat manggang inyalay ni Mateo, ang bawat ngiting isinukli ni Isla, ay tila isang pata ng lason sa kanyang paningin. Isang masamang pamilyaridad ang gumapang sa kanyang puso, isang pagulit ng isang trahedyang nasaksihan na niya dati. Nais niyang sumigaw, tumakbo, at itulak palayo si Mateo. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Ang katotohanan ay isang alamat na napakahirap paniwalaan. Ang kanyang babala ay ituturing lamang na gawa-gawang isang isip na nababaliw. Wala siyang magawa kundi ang manut. Isang walang kapangyarihang saksi sa muling pag-ikot ng gulong ng kamatayan. At ang gulong ay umikot na mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang masipak na si Mateo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang araro ay naiwang nakatiwangwang sa bukit. Ang kanyang ina ay naghihintay sa kanya tuwing hapunan. Ngunit ang kanyang upuan ay palaging bakante. Tulad ni Ben, ang mundo ni Mateo ay lumit at umikot na lamang sa isang lugar. Ang paligid ng puno ng balete, kung saan matiyaga siyang nakaabang sa babaeng unti-unting umuubos sa kanya. At ang sintomas ay bumalik, na may nakakatakot na pagkakatulad. Ang malusok na katawan ni Mateo ay nanghina, ang kanyang mamata ay lumubog, at ang kanyang balat ay namutla. Ang pangalan ni Isla ang tanging bukang bibig niya, isang bulong na hindi nawawala sa kanyang malabi. Sa pagkakataong ito, ang baryo ay hindi na nakalinlangan. Ang pattern ay malinaw na. Hindi na ito isang nakataon lamang. Ito ay isang sumpa na lumalakat sa kanilang kalupaan. Ang takot ay naging isang ganap na pagpapanik. Ang nga ina ay naging nabakot na bakal. Mahigpit na binabawalan ang kanilang nga anak na laki na lumabas ng bahay, lalo na kapag papalubok na ang araw. Ang nga bintana ay sinabitan ng mabawang at ang mapintuan ay binubudburan ng asin. Mas sinaunang pananggalaban sa kasamaan na muli nilang binuhay dahil sa desperasyon. Ang nga kalalakihan na dating nag-aagawan sa atensyon ni Isla ay iniwasan na ngayon ang landas patungo sa kanyang kubo na para itong may salot. Ang dating pagganga ay napalitan ng put at ang pagnanasa ay naging purong takot. Ang Baryo Maligaw ay naging isang lugar ng maanino at bulungan. Ang masayang tawanan ay napalitan ng pabulong na panalangin. Ang makalsada ay magang nawawalan ng tao. Ang buong komunidad ay biniha ng takot sa isang nilalang. Ang bigat ng kalaman ay halos dumurok kay Leo. Nakikita niya ang paghihirap sa mga mata ng ina ni Mateo. Naririnig niya ang matakot na bulungan ng makapitbahay. At alam niya ang dahilan. Ang bawat araw,
na lumilipas na wala siyang ginagawa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Leo, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Halos pasigaw na sabi ni Marco isang gabi. Ang kanyang mukha ay balisa. Pagkatapos ng kanyang karanasan kay Isla, siya na ang naging pinakapraning sa kanilang dalawa. Susunod na si Mateo kay Ben. At pagkatapos niya, sino? Tayo? Ang mga kapatid natin? Hindi tayo maaring maghintay na lang dito. Alam ko. Marco, sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay punong pakabigo. Pero paano? Anong gagawin natin? Susugurin natin siya? Alam natin pareho na hindi siya isang ordinaryong kalaban. Ang kanilang pag-usap ay nawi sa isang pader ng kawalan ng pag-asa. Alam nila ang sakit, ngunit hindi nila alam ang lunas. Ang alamat ni Lolo Cadio ay nagbigay ng pangalan sa kanilang halimaw, ngunit hindi ito nagbigay ng sandata para labanan ito. Ang gabi ay muling dumating, at kasama nito, ang panahoy mula sa gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas malakas ito, mas desperado, na parabang may bago itong tinatawag, isang bagong kaluluwa na malapit ng anihin. Mula sa bintana, nakita ni Leo ang ina ni Mateo na nakaupo sa hagdanan ng kanilang bahay, umiyak habang inaalo ng ibang makababayan. Ang kanilang napigura ay nababalutan ng dilim na simbolo ng sama-samang pihati. Inilipat ni Leo ang kanyang tingin sa malayong puno ng balete. Doon, sa ilalim ng maputlang sinanang buwan, nakatayo ang silweta ni Isla, hindi gumagalaw, na parang isang estatwan ng kamatayan. Ang tanawin ng nahinakpis na ina at ng walang malay na predator ay lumihan ng isang apoy sa dibdib ni Leo. Isang apoy ng galit at determinasyon. Hindi na muli bulong niya sa sarili. Ang kanyang makamaw ay nakakuyom. Hindi ko nahahayaang may isa pang maging biktima. Ang pagmamasit ay tapos na. Ang paghihintay ay tapos na. Anuman ang mangyari, anuman ang panganib, kailangan na niyang kumilos, kailangan niyang harapin ang babaeng alitaptap. Ang desisyon ay nabuhos sa gitnang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tila isang maputlang bungo sa kalangitan. Hindi na kaya ni Leo na manatili na lamang sa mga anino. Ang pagiging isang tagamasit ay isa na ngayong uring karuwagan habang ang isa pang buhay ay unti-unting kinikitil. Ang imahe ng umiyak na ina ni Mateo at ang malamig na katotohanan sa alamat ni Lolo Cadio ang nagtula sa kanya na gawin ang isang bagay na alam niyang maaring maging katapusan niya, ang harapin ang babaeng alitaptap. Kinaumagahan, hindi siya nakpaalam kay Marco. Dala lamang ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy na nakasuksok sa kanyang bulsa, isang pamanamula sa kanyang yumaong inatinahak niya ang pamilyar na landas patungo sa sapa. Alam niya ang gawain ni Isla. Sa hapon, kapag ang araw ay hindi na gaanong matindi, pumupunta ito sa sapa para kumuha ng tubig o para lamang maupo sa pampang. Doon niya ito haharapin. Malayo sa mga mata at taingang ang baryo. Bawat hakbang niya ay tila may bigat na 100 kilo. Ang pamilyar na tunang ng gubat ang huningang ibon. Ang sayaw ng gadahon sa hangin ay tila naglaho. Napalitang ng malakas na kabo ng kanyang sariling dibdib. Nang marating niya ang sapa, nakita niya ito. Nakaupo si Isla sa isang malaking batong ilok. Ang kanyang mapa ay nakababat sa malinaw na tubig. Si ay payapa, tila bahaging kalikasan, na lalong nakpahirap sa gagawin ni Leo. Huminga siya ng malalim. Kinuyom ang krus sa loop ng kanyang bulsa at lumakat papalapit. Naramdaman ni Isla ang kanyang pagdating. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang kanyang mamata ng walang anumang hadlang. Ang mga ito ay malalim at punong isang kalmadong hindi kayang maunawaan. Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing hinahon ng agos ng tubig. Hinihintay kita. Nanlamig si Leo. Paano niya nalaman? Ngunit ipinaksawalang bahala niya ang takot at tumayo sa kanyang harapan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Pilit na pinatatak ang kanyang nangingini na boses. Sino ka ba talaga? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isla. Ako ay ako. Isang nilalang na laging naririto bago pa man magkaroon ng pangalan ang inyong baryo. Huwag mo akong daanin sa mga palaisipan. Sigaw ni Leo. Ang galit ay nagsisimulang talunin ang kanyang takot. Si Ben, si Mateo, ano ang ginawa mo sa kanila? Bakit mo sila sinisira? Hindi nakbago ang ekspresyon ni Isla. Itinuan niya ang kanyang tingin sa umaagos na tubig. Ang bulaklak ay hindi pinipilit ang paru-paro na dumapo sa kanya. Mahina niyang sagot. Ang paru-paro ang kusang lumalapit. Nabibiyani sa kanyang bango at kulay. Ibinibigay nila ang kanilang sarili ng buong puso. Sino ako para tumanggi sa ganoong klaseng alay? Alay? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Leo. Buhay nila ang kinuha mo. Ginawa mong alitaptap ang kaluluwa ni Ben. Sa pagbanggit ng salitang alitaptap,
Sa unang pakakataon, nakita ni Leo ang isang bahagyang pababago sa mga mata ni Isla. Isang kislap ng isang bagay na sinauna at hindi mabasa. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nagbabago nga anyo, sabi niya. Ang uwat ay nagiging paru-paro, ang tubig ay nagiging ulap, ang buhay ay nagiging alaala, at ang ibang alaala ay nagiging ilaw. Habang sila ay nag-usap, naramdaman ni Leo ang pamilyar na pangaakit, ngunit ngayon ay 1,000 beses na mas malakas. Ang hangin ay napuno nga tamis na amoy ng sampaguita at dama de noche. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapakalma sa kanyang galit, na nagsasabing lahat ay ayos lang, na lahat ng sinasabi nito ay tama. Ang kanyang determinasyon ay nagsimulang manghina. Ang kanyang isip ay nagsimulang magduda. Baka nga nakakamali lang ako. Baka ito talaga ang batas ng kalikasan na hindi ko lang maintindihan. Napakapit siya ng mahigpit sa krus sa kanyang bulsa. Ang gaspangang kahoy ang gumising sa kanya. Naalala niya ang mukang ina ni Ben, ang mukang ina ni Mateo. Halimaw ka, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak. Sa sandaling iyon, ang kalmadong maskara ni Isla ay nahulog. Isang kislap ng purong galit, isang galit na kasing tanda ng ngabundok ang dumaan sa kanyang nga mata bago ito muling naglaho. At sa pagbaba ng tingin ni Leo, napatingin siya sa ibaba ng tubig sa paanan ni Isla. Ang tubig ay kalmado at malinaw na parang salamin. Nakita niya ang refleksyon. Ngunit hindi ang refleksyon ng magandang si Isla ang kanyang nakita. Ang kanyang hininga ay naputol at ang kanyang puso ay tila tumigil sa paktibok. Ang nakita niyang nakatingin pabalik mula sa tubig ay isang nilalang na hinugot mula sa isang bangungot. Isang muha na gawa sa makakabuhol na ugat ng puno at basang lumot. Ang buho nito ay tila matuyot at matutulis na sanga. At ang mga mata. Ang mga mata nito ay dalawang nakbabagang luntiang ilaw. Walang emosyon. Puno lamang ng walang hanggang gutom at sinaunang kalungkutan. Napasigaw si Leo at napatras. Natumbas siya sa basa at maputik na pampang. Ang takot ay tila isang kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang makahinga. Mabilis siyang tumingala mula sa kanyang pagkakasalampak. Sa harap niya, nakatayo pa rin ang perpekto at magandang si Isla, nang ngayon ay may isang maliit at nang asar na ngiti sa kanyang malabi. Tila sinasabi nito, ngayon nakita mo na. Tapos na ang usapan. Wala nang kailangang sabihin. Nakita na ni Leo ang katotohanan. Nakita na niya ang halimaw sa likod ng magandang mukha. Hindi na siya nakisip. Ang tanging gumana na lamang ay ang kanyang likas na takot para mabuhay. Mabilis siyang tumayo at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Palayo sa sapa, palayo sa babaeng iyon, palayo sa katotohanan halos dumurok sa kanyang pag-isip. Ang kanyang mapa ay nadadapa sa mga ugat at bato, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundongang kanyang puso at ang imahe ng mukha mula sa refleksyon na nakatatak na sa kanyang isipan magpakailanman. Sa pampangang sapa, nanatiling nakatayo si Isla. Pinanot niya ang papalayong figura ni Leo hanggang sa ito'y maglaho sa pagitan ng mapuno. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa tubig, sa kanyang sariling perpektong refleksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang imaheng kanyang mukha sa ibabang tubig na parabang isang bagay na hiniram lamang, isang magandang kasuotan na isinusuot niya para sa okasyon, at sa gitna ang katahimikan ng gubat. Isang mahinang tawa ang kumawala mula sa kanyang malabi, isang tawang walang saya. Malamig at kasing sinauna nga batong nasa ilalim ng ilog. Ang takbo ni Leo ay walang direksyon. Isang desperadong pagtakas hindi mula sa isang pisikal na panganib, kundi mula sa isang imaheng nakasuno sa kanyang isipan. Ang refleksyon sa tubig ang mukha na gawa sa ugat at lumot. Ang nga matang nagbabaga ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan sa bawat pakpikit niya. Napadapa siya ng ilang beses. Ang kanyang nga braso at binti ay nakaroon ng magalos mula sa masanga at matutulis na bato. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang purong, primordial na takot. Huminto lamang siya nang ang kanyang nga baga ay tila sasabog na at ang kanyang nga binti ay bumigay na sa pagod. Sumandal siya sa isang puno, humihinga habang ang malamig na pawis ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang malinaw na kaisipan ang lumitaw. Wala siyang laban. Ang itak, ang lakas ng katawan, ang tapang lahat ng iyon ay walang silbi laban sa isang nilalang na tulad ni Isla. Kung mayroon mang pag-asa, hindi ito matatakbuhan sa kanyang sariling nakamay. Kailangan niyang karunungan. Kailangan niyang tulong mula sa nakaraan. At mayroon lamang 100 pabalik doon. Muli siyang tumakbo, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ng direksyon ang kanyang mapa. Bumalik siya sa landas patungo sa kubo ni Lolo Cadio. Hindi na siya kumatok. Tulad ng isang bagyo,
Binuksan niya ang pinto at pumasok na. Tila hinahabol ng lahat ng demonyo sa impyerno. Ang kanyang damit ay may punit at punong putik. Ang kanyang mamata ay nanlalaki sa takot. At ang kanyang pahinga ay putol-putol. "Lolo!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak. Tutupo ang lahat. Nakita ko, si Lolo Cadio na anu'y nag-ayos ng mapinatuyong halaman ay kalmadong tumingin sa kanya. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha ng matanda, tanging isang malalim na awa at pag-alala. Inilapag niya ang kanyang ginagawa, kumuha ng isang baso ng tubig at iniabot ito kay Leo. "Huminahon ka, iho. Umupo ka at ipaliwanag mo sa akin ang lahat." Nangingini na kinuha ni Leo ang baso at ininom ang laman nito sa isang lagukan. Habang sinusubukang kontrolin ang kanyang pahinga, ikinuwento niya ang nangyari sa sapa. Ang kanyang masalita ay nakakabuhol-buhol, puno ng panginginig. Sa tubig, ang refleksyon niya. Hindi siya tao, maugat. Lolo, ang mukha niya ay gawa sa mga ugat at ang mata niya, dalawang berdeng, apoy na nagbabaga. Nakita niya ako. Alam niyang nakita ko. Matapos magsalita, napayuko na lamang siya. Ang kanyang masiko ay nakapatong sa kanyang matuhot habang ang bigat ng kanyang nakita ay tila dumudurok sa kanya. Hinaplos ni Lolo Cadio ang kanyang likod. "Ngayon naiintindihan mo na, iho, mahinahon na sabi ng matanda. Nalaman mo na ang kanyang tunay na anyo. At dahil diyan, ang laro ay nagbago na. Hindi ka na lamang isang simpleng tagamasit sa kanyang mata. Isa ka ng banta." Itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Ang pakalito ay idinagdag sa kanyang takot. "Anong ibig niyong sabihin? Habang ikaw ay nagmamasit lamang, hindi ka niya pinapansin. Ngunit ngayong nakita mo na ang kanyang sikreto, ngayong alam mo na ang kanyang kahinaan, ituturing ka na niyang isang kaaway na kailangang patahimikin. Mas lalo kang nasa panganib ngayon." Ang masalita ni Lolo Cadio ay lalong nadulot ng lamig sa puso ni Leo. Ngunit kasabay nito, isang kislap ng pakasang sumibol. Kahinaan. May kahinaan po ba siya? Tumango ang matanda. Lumakad siya patungo sa isang lumang baul sa sulok ng kubo at binuksan ito. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay kumalat sa hangin. Ang lahat ng nilalang, gaano man kalakas, ay may kahinaan, sabi niya. Ang babaeng alitaptap ay nakatali sa kalikasan. Ang kanyang kapangyarihan ay nakmumula sa lupa, sa puno, sa pagnanasa nga mamortal. Ngunit may nga bagay na hindi niya kayang hawakan. Mga bagay na sumasalungat sa kanyang kalikasan. Mula sa baul, wala siyang inilabas. Tumingin lamang siya kay Leo. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang nadayuhan, ang ating maninuno ay marunong nang lumaban sa mga engkanto. Ngunit ang pinakamalakas na sandata laban sa kanya ay naliha lamang nang ang dalawang paniniwala ay naktakpo. Ang ating lumang pananampalataya sa mga espiritu ng kalikasan at ang bagong pananampalataya na dalangamga prela mula sa kanilang bansa. Ano po yon, Lolo? Tanong ni Leo. Isang sagradong bagay, isang relikya, isang bagay na binasbasan hindi lamang ng agwa bendita, kundi pati na rin ng badasal at ritual ng ating mga katutubong babaylan. Isang bagay na may taglay na pinaksamang kapangyarihan ng langit at lupa. At ang bagay na iyon ay nakatago sa isang lugar na matagal ng kinatatakutan ng lahat. Saan po? Sa lumang simbahan, sa itaas ng burol. Ang lumang simbahan. Ang maguho ng batong simbahan na iyon ay isa pang lugar na iniiwasan sa Baryo Maligaw. Kwento nga matatanda, pagkatapos ng isang malagim na salot na kumitilsa, halos kalahati ng populasyon ng baryo maraming taon na ang nakalipas, ang simbahan ay inabandona. Simula noon, ito'y naging isang lugar ng kalungkutan at kababalahan. May mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang koro na umawit sa gabi o nakikita ang anino ng isang prayle sa kampanaryo nito. Ito'y isang lugar na kinatatakutan ng matao na halos kasinlakas na kanilang takot sa punong galete. Nakatago po doon. Halos pabulong na tanong ni Leo. "Oo, itinago itong huling paring simbahang iyon bago siya namatay sa salot. Alam niyang babalik ang babaeng alitaptap balang araw at itinago niya ang tanging bagay na makakapigil dito. Ano po ang itsura nito? Paano ko po ito mahahanap? Hindi ito ginto o pilak," paliwanag ni Lolo Cadio. "Huwag kang maganap ng kalis o korona. Ang hanapin mo ay isang bagay na simple ngunit puno kahulugan. Hanapin mo sa loob ng simbahan ang sagisak ng araw na niyayakap ng mga ugat. Isang simbolo ng pagkakaisa ng bago at lumang paniniwala. Kung saan mo iyon makita, malapit na ang iyong hinahanap." Biglang nakaroon ng layunin ang takot ni Leo. Ang kanyang desperasyon ay napalitan ng isang mapanganib na misyon. May pag-asa, may paraan.
Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang pagpasok sa abandonadong simbahan sa gabi ay isang bagay na hindi kaya ngang kanyang sikmura. Kailangan niya si Marco. Bago pa man makatayo si Leo, hinawakan ni Lolo Cadio ang kanyang balikat. Ang mamata ng matanda ay seryoso. Makinig ka, Leo. Mag-ingat ka. Ang simbahan ay may sariling mabantay, maligaw na kaluluwang hindi matahimik. At alalahanin mo, sa sandaling mahawakan mo ang relikyang iyon, malalaman niya. Madarama niya ang kapangyarihan nito na parang isang mainit na baka. At hindi siya papayang na maktagumpay ka ng ganun na lamang. Asan mong gagawin niya ang lahat para pigilan ka? Tumango si Leo, dalang bigat ng babala. Umalis siya sa kubo ni Lolo Cadio sa ikalawang pagkakataon, ngunit ngayon, ang kanyang hakbang ay hindi na punong takot na walang direksyon. Ito na ay mahakbang ng isang sundalo na papunta sa isang digmaan na hindi niya pinili. Hindi na siya tumatakbo mula sa halimaw. Ngayon, siya na ang nangasong sandata para labanan ito. Ang susunod niyang hantungan ay ang bahay ng kanyang duwag ngunit tapat na kaibigan, si Marco. Kailangan niyang kumbinsihin ito na samahan siya sa isang paglalakbay sa pusongang isa pang madilim na lugar. Ang gabi ay bumaksak sa baryo Maligaw na may dalang isang kakaibang bigat. Ang buwan ay tila isang pila na barya na nakatago sa likod ng makakapal na ulap na nagiwan lamang ng sapat na liwanag upang gawing nga halimaw ang anino nga puno. Sa gitna ang takot na bumabalot sa bawat tahanan. Dalawang anino ang tahimik na gumapang paayat sa burol, isang anino ng determinasyon at isang anino kang purong nanginginik na pag-atubili. Leo, sigurado ka ba talaga dito? Bulong ni Marco sa ika-10 ulit. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Hindi pa ba huli ang lahat para bumalik? Pwede naman nating sabihin na may nakita tayong kapre kaya hindi tayo tumuloy. Hinawakan ni Leo ng mahigpit ang balikat ng kaibigan. Marco, si Mateo, ang nanay niya, si Ben. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ito na lang ang pag-asa natin. Ang masalitang iyon ay sapat na para patahimikin si Marco. Ngunit hindi sapat para pawiin ang takot sa kanyang mamata. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng burol. Sa harap nila, nakatayo ang maguho ng lumang simbahan. Isang dambuhalang kalansay na bato laban sa madilim na kalangitan. Ang bubong nito ay matagal nang bumigay. Ang nga bintana ay mga blankong matang nakatitik sa kawalan. At ang kampanaryo ay tila isang daliring buto na nakaturo sa langit. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa direksyon nito, dala ang amoy nga bubulok na kahoy, mamasa-masang lupa, at isang bagay na mas lumapa ang amoy ng kalungkutan. Paano tayo papasok diyan? Tanong ni Marco. Nakalok siguro yung pinto. Ngunit sa paglapit nila, nakita nilang ang malaking pintuan na gawa sa nara ay matagal nang bumigay sa kalikasan. Bahagi itong nakabukas, sapat para sa isang tao na makapasok. Sa bawat hakbang nila palapit, tila mas lalong lumalamig ang hangin at mas lalong tumitindi ang katahimikan. Itinula ni Leo ang pinto. Isang mahaba at kalawang na tunok ang umaling-aungaw sa gabi. Pumasok sila at ang kanilang tanging ilaw ay isang lumang gasera na dala ni Leo. Ang liwanag nito ay sumasayaw. Lumilihangam nga nakahabulang anino sa loob ng simbahan. Ang kanilang mamata ay dahan-dahang sinanay ang sarili sa dilim. Ang loob ay isang larawan ng pakasira. Ang naupuan ay nabubulok at nakatumba na parang mabutong isang dambuhalang hayop. Ang sahig ay punong na tuyong dahon at basura. Ang pader na bato ay nababalutan ng makapal na sapot ng gagamba at lumot. Sa dulo sa altar, isang malaking krus na kahoy ang nakatayo, ngunit ito ay nakatagilit na at nababalutan din ng sapot. Ang hangin sa loob ay mabigat at hindi gumagalaw. Aswang sa aming paligid, sa krus kami ay mananangan. Mabilis na dasal ni Marco habang kumakapit sa likod ni Leo. Dahan-dahan silang naglakat sa gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang nila ay lumilihang ngalingaw-ngaw. At dun, sa gitnang nakabibinging katahimikan, nagsimula ang makababalagan. Una ay ang tunok, isang mahinang bulong. Narinig mo yun? Halos pabulong na tanong ni Marco biglang huminto. Pinakinggan ni Leo. Oo, mayroon na. Isang bulong na tila nakmumula sa lahat ng dako at sawala. Maya-maya, ang bulong ay naging mas malinaw. Tilam nga boses na tumatawag sa kanilang mapangalan. Leo, Marco, tulungan ninyo kami. Ang boses ay malungkot at punong paghihirap. At sa isang nakakakilabot na sandali, ang boses ay naging kamukhang-kamukhang boses ni Ben. Namilo ang mamata ni Marco. Si Ben, Leo, si Ben yan. Tinatawag niya tayo. Akmang tatakbo siya palayo nang mabilis siyang hinawakan ni Leo. Hindi Marco, guni-guni lang yan. Pakana niya to. Sigaw ni Leo. Kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog sa takot. Nagpatuloy sila sa paglakad,
Ang mga bulong ay sumusunod sa kanila hanggang sa marating nila ang altar. Inilibot ni Leo ang gasra. Hinahanap ang simbolong sinabi ni Lolo Cadio. Sa pagtama ng liwanag sa pader sa likod ng altar, ang mga anino ay tila nakaroon ng sariling buhay. Ang na ito ay gumala, nagtipon, at sa isang kisap mata, nabuo ang isang dambuhalang anino, isang anino na may anyo ng isang nilalang na gawa sa ugat at sanga na may dalawang nagbabagang mata. Ayan na siya. Sumigaw si Marco sabay tago sa likod ng isang haligi. Nataranta si Leo at nabitawan ang gasera. Ang ilaw ay namatay at ang buong simbahan ay nilamon ng ganap na kadiliman. Sa loob ng ilang segundo na tila isang kawalang hanggan, wala silang marinig kundi ang kanilang sariling malakas na pahinga. Pagkatapos, isang mahinang pakiyak ang narinig nila mula sa tabi ni Marco. Ayoko na, Leo. Uwi na ako. Umiyak na sabi ni Marco. Mabilis na kinapoy ni Leo ang gasera sa sahig at sa kabutihang palad, muli niya itong nasindihan. Sa pagbalik ng liwanag, wala na ang anino sa pader. Ngunit ang takot ay nanatili. Malapit na tayo, Marco. Konting tiis na lang, sabi ni Leo. Kahit na siya mismo ay nangingini na, pinilit niyang ibalik ang kanyang fokus. Ang sagisa nga araw na niyayakap nga ugat, hinanap nila ang simbolo sa altar sa mga pader sa sahig. Ngunit wala silang makita. Wala dito, Leo. Niloloko lang tayo ang matandang yun, sabi ni Marco. Ngunit hindi sumuko si Leo. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mata ay napadako sa pulpito, ang mataas ng plataporma kung saan dating nagbibigay ng sermon ang pari. Ito ay gawa sa bato at nababalutan ng makapal na lumot. Lumapit siya at sinimulang kapain ang base nito. At doon, sa ilalim ng mga lumot, naramdaman niya ito. Isang ukit. Mabilis niyang pinunasan ang lumot at sa liwanag ng gasera, nakita nila ito. Isang maliit at halos hindi na makitang ukit ng isang araw at sa paligid nito, mga ugat ng puno na tila yumayakap dito. Ito na, bulong ni Leo. Sinubukan niyang itulak ang bato, ngunit hindi ito gumagalaw. Tulungan mo ako, Marco, tawag niya. Sa una ay naatubili si Marco, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Leo, lumapit din siya. Gamit ang kanilang pinaksamang lakas, itinulak nila ang blokeng bato. Isang malakas na tunog ang gumagasgas na bato ang umalingaw at ang bato ay dahan-dahang gumalaw. Nanagbunyang ang isang madilim na butas sa likod nito. Isang lagusan. Mula sa madilim na butas, isang malamig na hangin ang lumabas. Dala ang amoy nga tagal ng nakaimba na lupa at nabubulok na bagay. Tumingin sila sa isa't isa. Nalakpasan nila ang mamulto at anino sa itaas. Ngunit ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Ito ay magpapatuloy sa ilalim lupa, sa isang lugar na mas madilim at mas malalim pa. May hagdanan pababa, nangiinig na bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay pinahalong tagumpay at isang bagong uri ng takot sa hindi pa nakikita. Ang malamig na hangin na nagmumula sa madilim na lagusan ay tila isang hininga mula sa libingan. Dala ang amoy ng basang lupa at ng daandang taong nakalimutan. Para kay Marco, ito na ang dulo. Bawat hakbang pababa sa makitit at madulas na hagdan ng bato ay isang hakbang patungo sa tiyak na kamatayan. Leo, pakiusap, bumalik na tayo. Halos umiyak na bulong niya. Ang liwanag mula sa gasera ay nagpapakita ng panginginig ng kanyang malabi. Sigurado akong makabahong at kalansay ng maprel ang nasa baba. Ayokong makakitang multong walang ulo. Sinasabi ko sayo, mas gugustuhin ko pang harapin ang 100 Ben na naging zombie kaysa dito. Si Leo, bagamat ang sariling puso ay dumadagundong sa takot, ay pinilit na magpakatatag. Ang imahen refleksyon ni Isla sa tubig ay mas malakas kaysa sa takot niya sa mamulto. Malapit na tayo, Marco. Huwag kang bibitaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matatak kaysa sa kanyang nararamdaman. Dahan-dahan silang bumaba. Ang kanilang bawat hakbang ay maingat. Ang mga pader ay malamig at mamasa-masa sa kanilang pahipo. Pagkatapos ng tila walang katapusang pakbaba, narating nila ang dulo. Hindi ito isang malaking libingan na puno ng manitso, gaya ng kinatatakutan ni Marco. Sa halip, ito ay isang maliit at pabilok na silid na gawa sa magaspang na bato. Ang hangin dito ay kakaiba. Ang nakakakilabot na presensya na naramdaman nila sa itaas ay wala na. Sa halip, ang lugar ay may isang pakiramdam ng malalim na kapayapaan. Isang sagradong katahimikan na tila hindi nagalaw ng panahon. Sa pinakagitnang silid, nakatayo ang isang simpleng pedestal na bato. At sa ibabaw nito, isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy, nababalutan ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Ito na siguro, bulong ni Leo. Dahan-dahan siyang lumapit, habang si Marco ay naktago sa kanyang likuran.
Sumisilip lamang sa ibabaw ng kanyang balikat. Nanginginig ang makamay ni Leo habang inaalis niya ang nasapot sa takip ng kahon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang takip. Ang kanilang mamata ay napakosalaman nito. Ngunit ang kanilang nakita ay hindi isang kumikinang na gintopilak. Hindi ito isang relikyang napapalamutian ng mamahaling bato. Sa loob ng kahon, nakalatak sa isang kupas na pulang tela ay isang bagay na napakasimple. Isang krus na gawa sa kahoy. Ito ay maliit lamang. Marahil ay sapat lang na mahawakan sa isang kamay. Ang kahoy nito ay maitim, magaspang, at walang anumang palamuti o ukit maliban sa simpleng hugis nito. Ano yan? Punong pakadismayang tanong ni Marco. Ito na yon. Isang ordinaryong piraso ng kahoy? Ito yung pinasok natin sa impyernong ito para kunin. Baka mas matalas pa ang patpat ng kawayan diyan. Ngunit hindi nakikinig si Leo. Nakatitik siya sa krus at isang kakaibang pamilyaridad ang kanyang naramdaman. Kinuha niya ito mula sa kahon. Sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang kakaibang tekstura ng kahoy. Ito ay magaspang at may magaguhit na tila pamilyar sa kanya. At doon niya napagtanto, ang kahoy na ito ay kahoy mula sa punong galete. Ang kulay, ang tekstura, ang bigat ito'y walang duda. Ngunit mayroon itong kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng kadalisayan, na tila ito'y kinuha mula sa puno nung panahon na ito'y isa pa lamang ordinaryong puno, bago pa man ito mabalot ng sumpa at maging tahanan ng isang engkanto. Ito ang sinasabi ni Lolo Cadyo. Isang simbolo mula sa lumang paniniwala ang sagradong puno na hinugis sa isang simbolo ng bagong pananampalataya ang krus. Isang sandatan na gawa sa pinakmulan mismo ng kalaban. Nang walang pag-alinlangan, buwang tapang niyang hinawakan ang krus. Sa sandaling dumampi ang kanyang nga daliri sa sinaunang kahoy, isang milagro ang nangyari. Isang mahina at kinintuang liwanag ang nagsimulang mamuo mula sa krus. Hindi ito nakakasila. Sa halip, ito'y isang liwanag na mainit at nagbibigay ginhawa. Ang liwanag ay kumalat sa buong silid. Itinutulak palayo ang lahat ng anino. Ang malamig na hangin ay biglang napalitan ng isang kayayang init na tila isang yakap mula sa araw. Isang mahinang ugong na parang tunog ng isang koro mula sa malayo. Ang narinig nila, naramdaman ni Leo ang isang along ng kapayapaan at tapang na dumaloy sa kanyang buong katawan na nagpapawi sa lahat ng takot na kanyang naramdaman. Maging si Marco na kanina'y halos himatay na sa takot ay napanganga na lamang sa pagkamangha. Ang kanyang panginginig ay nawala. Napalitan ng isang hindi may paliwanag na pakiramdam ng kapanatagan. Sa itaas, sa abandonadong simbahan, ang liwanag mula sa silong ay umakyat at dumaan sa mga siwang ng sahig. Ang lahat ng mabulong ay tumigil. Ang lahat ng magumagalaw na anino ay naglaho. Ang buong simbahan, nasa loob ng maraming taon ay naging bilangguan na. Maligaw na kaluluwa at na impluensya ni Isla ay tila biglang nalinis. Ang mabigat na presensya ay nawala na nakiwan lamang na tahimikan ng isang lugar na banal. At sa parehong sandali, malayo mula sa simbahan, sa lilim ng punong balete, may isang taong nakaramdam ng pagbabagong ito. Si Isla na nu'y nakatitik sa kanyang sariling refleksyon sa isang bateng tubig ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit na parang isang mainit na bakal na itinarak sa kanya ang kanyang naramdaman. Ang kanyang koneksyon sa simbahan, ang kanyang kapangyarihan na maghasik ang mailusyon doon ay biglang naputol. Ang kanyang payapang mukha ay biglang nakaroon ng ekspresyon ng pakabigla na mabilis na napalitan ng isang galit na hindi pa kailanman nakita sa kanyang malaanghel na anyo. Ang kanyang mamata na dati kalmado ay nagliyap sa isang matingkat na luntiang apoy. Ang hangin sa paligid ng punong lete ay biglang umalimpuyo at ang mga dahon nito ay nagsimulang kumaluskos ng malakas na parabang may paparating na bagyo. Isang walang tuno na sigaw ng galit ang kumawala mula sa kanyang kaluluwa. Isang sigaw na naramdaman ng lahat ng hayop sa gubat na nagpatakbuhan sa takot. Alam na niya, nahanap na nila ito, ang tanging bagay na kinatatakutan niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, naramdaman ng babaeng alitaptap ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang tunay na panganib. Ang liwanag na nakmumula sa krus na kahoy ay tila isang maliit na araw sa makamay ni Leo. Ang init at tapang na dulot nito ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sa tabi niya, si Marco, na bagamat nanginginig pa rin, ay hindi na umurong. Ang kapayapaang dulot ng relikya ay sapat na upang bigyan siya ng lakas ng loob na samahan ang kanyang kaibigan sa huling pagtutos na ito. Tinahak nila ang landas pabalik sa pusong kadiliman ang matandang puno ng balete. Handa na sila at siya ay naghihintay. Nakatayo si Isla sa panan ng dambuhalang puno,
Ngunit ang malaanghel na anyo ay naglahon na. Ang kanyang mga mata ay hindi na naktatagong ng galit. Ito na ngayon ay dalawang nagliliyap na luntiang apoy ng purong kapusukan. Ang ngiti ay wala na sa kanyang malabi. Kinuha ninyo ang hindi sa inyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi malamig at matalim na parang yelo. Ang kapayapaan sa lugar na ito ay isang kasinungalingan na matagal ko nang winakasan. Itinaas ni Leo ang krus. Hindi kami naparito para sa gulo. Naparito kami para itama ang mali. Sa pagtaas ng krus, ang ginintuang liwanag nito ay lumikha ng isang hindi nakikitang harang sa kanilang paligid. Sinubukan ni Isla na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ang matamis na amoy ng gabulaklak ay muling kumalat sa hangin. Ang kanyang boses ay naging isang mapangakit na himik. Ngunit ang lahat ng ito ay tila tumatalbok lamang sa pader ng liwanag na nililikha ng krus. Hindi na siya kayang tuksuin ni Leo. Dahil sa pagkabigo, isang nakatakot na sigaw ang kumawala mula sa kanya. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. At sa harap ng kanilang mata, ang magandang anyo ni Isla ay nagsimulang magbago. Ang kanyang makinis na balat ay naging magaspang na parang balat ng puno. Ang kanyang mahabang buhok ay naging matuyot at makakabuhol na baging. Ang kanyang mabraso at binti ay humaba at naging parang masanga. At ang kanyang madaliri ay naging matutulis na tinik. Ang kanyang tunay na anyo, ang anyo ngang isang ang kantong uhaw at punong pihati, ay ganap ng nahayag. Ang lupa sa kanilang paanan ay yumanig at makakapal na ugat ang biglang sumulpot mula sa ilalim. Sinusubukang sunggaban ang kanilang nga paa. Ngunit sa tuwing lalapit ang maito sa liwanag ng krus, ang maugat ay nasusunok at umurong na tila nasasaktan. Ang ngabaging mula sa puno ay humahagupit sa hangin, ngunit wala rin itong magawa laban sa sagradong harang. Siya ay makapangyarihan, ngunit ang relikya sa kamay ni Leo ay isang lason sa kanyang pagkatao. Dahil sa wala ng magawa, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na desperasyon. Ang kanyang mapagatake ay tumigil. Ang halimaw na anyo ay nanatili, ngunit ang nakbabagang apoy sa kanyang nga mata ay bahagyang lumamlam na nakbunyak ng isang sinaunang kalungkutan. At sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus na nakuhanay sa kanilang mga espiritu, isang pangitain ang pumasok sa isip ni Leo. Nakita niya ang isang baryo maligaw mula sa daan-daang taon na ang nakalipas. Nakita niya ang isang simpleng dalaga na nangangalang tala. Nakita niya ang pag-ibigan nito sa isang binatang mangang aso. Ngunit nakita rin niya ang pagtataksil isang kasunduan para sa lupa. Isang buhay na ipinakpalit sa kayamanan. Nakita niya kung paano iniwan si tala na naagaw buhay sa ilalim ng parehong punongang. Balete, ang kanyang puso ay dinurok ng sakit at pagtataksil. At narinig niya ang kanyang huling sumpa. Isang sumpang punong galit na humihiling ng katarungan. Isang sumpang gumapos sa kanyang kaluluwa sa punong makpakailanman na nakbago sa kanya mula sa isang nakmamahal na dalaga patungo sa isang nilalang na kumukuhang buhay nga mga lalaking nakpapaalala sa kanyang sinapit na wala ang pangitain. Tumingin si Leo sa halimaw sa kanyang harapan, ngunit ang nakikita na niya ngayon ay hindi lamang isang engkanto, kundi ang nasirang kaluluwa ni Tala. Ang kanyang galit ay napalitan ng awa. Gawin mo na, Leo, sigaw ni Marco. Tapusin mo na siya habang mahina pa siya. Hawa ni Leo ang sandata na kayang tuluyang pumuksa sa espiritu ni Tala. Isang hakbang lang at matatapos na ang lahat. Ngunit tumingin siya sa krus, hindi bilang isang sandata, kundi bilang isang susi. Umiling siya, hindi ko siya papatayin. Mahinang sabi niya, palalayain ko siya. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang engkanto ay napaatras, takot sa liwanag ng krus. Ngunit hindi itinaas ni Leo ang krus para umatake. Sa halip, ibinaba niya ito ng bahagya. Tala, tawag niya sa pangalan mula sa pangitain. Hindi mo kailangang magdusa pa. Patawarin mo siya. Patawarin mo ang iyong sarili. Hayaan mo nang magilom ang iyong sugat. Itinaas niya ang krus hindi na bilang panangga, kundi bilang isang alay. Ang ginintuang liwanag ay lalong tumindi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nasusunog. Ito ay isang liwanag na yumayakap. Binalot ng liwanag ang buwangan niyong kanto. Ang magaspang na balat ay naging sinak ng buwan. Ang nabaging ay naging alikabok na ginto. Ang halimaw na anyo ay dahan-dahang naglaho. At sa huling sandali, ang nakita nila ay ang isang malabong imahingang isang dalaga sa sinaunang kaswatan. Ngumiti ito kay Leo isang ngiting ang pasasalamat at kapayapaan bago tuluyang naglaho sa hangin. Sa pakawalan niya, isang milagro ang nangyari. Mula sa bawat dahon ng punong balete, daan-daang luntiang ilaw ang lumitaw. Ang mabihak na kaluluwa, ang maalitap-tap. Sabay-sabay silang lumipat, umikot na parang isang ipo-ipo ng mabituin
at umakyat patungo sa kalangitan ng bukang liwewe. Sa gitna ng mga ito, nakita ni Leo ang isang ilaw na tila kumindat sa kanya bago tuluyang naglaho sa himpapawid. Ang sumpa ay natapos na. Ang baryo maligaw ay dahan-dahang nahilom. Ang takot ay napalitan ng mga kwento. At ang kwento ay naging isang alamat na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Si Leo ay kinilala bilang isang bayani, ngunit ang karanasan ay nakiwan sa kanya ng isang karunungang higit pa sa kanyang edad. Ang puno ng balete ay nanatiling nakatayo, ngunit hindi na ito isang lugar ng takot. Ito na ngayon ay isang simbolo ng isang malagim na nakaraan at ng isang kapayapang natakbuhan. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit minsan, sa mga gabing walang buwan at tahimik ang hangin, may isang luntiang alitap-tap na makikitang palutang-lutang malapit sa masangan ng mata ng puno. Hindi ito bilanggo, hindi ito malungkot. Ito ay tila isang bantay, isang paalala, isang walang hanggang bulong, isang kwento ng nasirang pag-ibig, isang mahabang sumpa, at ng isang binatang nagturo sa isang ligaw na kaluluwa kung paano muling humanap ng kapayapaan.